all these years ay patuloy kayong nakikinig dito sa Yes Yes Yo. Pero ibabalita lang po namin na bukas po ang aming huling broadcast sa DWIC. Kaya nauunawaan po natin sapagkat yung karambola, yan ay pro-government siyempre. Lahat ng sponsor ng mga government-owned or controlled corporations ay nasa karambola. Oo. At kung may pressure po sa istasyon, nauunawaan po natin yan. Kaya hindi ako malungkot at lahat yan ay tinatanggap natin. Yung mga changes na yan, katulad nung pagkansela ng ating programa. Dahil may mga tao yatang hindi na kinakaya yung ating Dadagan on The News Update. Anyway, mga kasama, at ako nagagalak na sa lahat after all these years ay patuloy kayong nakikinig dito sa Yes Yes Yo. Pero ibabalita lang po namin na bukas po ang aming huling broadcast sa DWIC. Oo. At nagre-reformat po sila at hindi siyempre natin pwedeng questionin yung prerogative ng istasyon na mukhang maraming programa, halos lahat ang tatanggalin nila. Oo. Ang ititira lang ayon dun sa memo natin ay Ronda Pilipinas at yung Karambola. Oo. Kasi alam nyo, maraming ang pinagbalitaan na ako umpisa kahapon na nagagalit sila. Sabi ko, huwag kayong magalit sapagkat ang istasyon po ay maraming konsiderasyon yan. Tsaka progress yan. Oo, na tinitignan. Oo, kasi hindi naman po charity ang isang istasyon. Oo, ito po ay business. Kailangan po ng income ng isang istasyon para mabuhay. Kahit hindi lang ang DWIC. Lahat ng istasyon. Oo. Kaya nauunawaan po natin sapagkat yung karambola, yan ay pro-government siyempre. Lahat ng sponsor ng mga government-owned or controlled corporations ay nasa karambola. Oo. At kung may pressure po sa istasyon, nauunawaan po natin yan. Oo. Anyway, marami naman pong istasyon at marami naman pong pwedeng paglipatan para ituloy po natin ang ating pagtatalakay para sa malayang pamamahayag ng both sides of the question. Yan po. So, kita-kita po tayo para sa last episode tomorrow. Anyway, alam nyo, yung nabanggit mo kanina, na yung ang Diyos lamang ang nagtatakda niyan. Alam mo, kaya hindi ako malungkot at lahat yan ay tinatanggap natin. Yung mga changes na yan, katulad nung pagkansela ng ating programa. Dahil may mga tao yatang hindi na kinakaya yung ating mga komento rito, yan ay ipasa Diyos na lang natin yan. Sapagkat alam mo, sa buhay ko, ang daming akala mo ay kamalasan, yung pala ay swerte. Oo, marami, hindi ko nababanggitin, baka sabihin nyo nagyayabang ako eh. Pero yung mga crossroads na akala nyo hindi maganda nangyari, yung pala dinala ka ng Panginoon sa mas maganda pa. Kaya kailangan may pananampalataya tayo at pananalig sa Panginoon. Tsaka wag yung makakalimot na na lagi yung tiwala. Ito wag yung baguhin yan. Ito ang sinasabi sa Biblia, sa mga gawa 19, 11 hanggang 12. Yan Ito ang mga talatang ito ay talaga nagpapatunay na ang Diyos ay dinadala ka sa tamang landas. Ito mo Mateo 17, ang talata ay 20. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya ng gaya ng isang butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumapit ka mula rito patungo roon at lilipat nga, at walang bagay na hindi mangyayari sa iyo. Dahil sa pananampalataya, eto pa, sabi dito sa panulat ni Jeremias sa 29, ang talata ay 11. Sapagkat malalaman ko ang mga plano ko para sa iyo. Mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan
at pag-asa. Ibig Yun. sabihin, may plano ang Opo, Panginoon. Panginoon. Kaya huwag tayong malulungkot sa mga changes, Opo. di ba? Sa buhay. Ito, Roma 8, ang talata ay 28. At nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos Yes. para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, Yeah. na sila'y tinawag ayon sa Kanyang layunin. Layunin. Okay, di ba sabi nga doon sa itinuro sa ating ng Panginoong si Kristo, ang saloobin mo, ang mangyari at hindi sa amin, di ba? Yes. Oo. Oo. Eto Kawikaan 3, ang talata ay 5 hanggang 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kanyang itutuwid ang inyong mga landas. O, di ba? Ayan talaga ang Dapat masunod. Yan. kaya patuloy tayo sa pagbubunyag ng katotohanan. Kasi sabi nga sa Epeso, 5, ang talata ay 11, huwag kayong makibahagi sa mga walang bungang gawa ng kadiliman, kundi sa halip ay ilantad ninyo ang mga yon. Oo, yan po ang misyon namin at kahit saan po kami pumunta, ilalantad po namin at ia-anunsyo po namin, huwag po kayong mag-alala, ina-anunsyo namin kung saan po kami mapapakinggang muli. At ayos na po yan yung aming social media, lahat ng platforms ay inaayos na po etong darating buwan at meron na pong once a week na programa in the meantime para sa Mayo doon po sa SMNI, sa Sunshine Media Network Inc. Doon po ang kalilipatan namin. Okay. Kaya't Huwag kayong malungkot. huwag kayong malungkot sapagkat itutuloy po namin sapagkat nasusulat po sa unang Juan 1 hanggang 6. Oo. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, tayo'y nagsisinungaling at hindi natin ginagawa ang katotohanan. So patuloy po tayo na magsiwalat ng katotohanan at hindi po tayo pananaig sa kadiliman. Oo. Di ba? Opo. Eto, huling talata na po bago tayo magpaalam sa araw na ito. Juan 8:31 hanggang 32. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko, at makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa Sa inyo. inyo. Sa notang yan mga kasama ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Wala. Nandiyan ba? Walang teleprompter. Yun, Senyor Balita. Nandiyan ba si Nandiyan. Huling araw na rin ito bukas no? Hindi nawawala. Laging buo. Kasi, Si Senyor Balita kasama ang aking pinsan, Senyor Ray Pacheco! Oh! Baka magtaka sila bakit pinsan kaskasin. Kasing taas. Kasing liit. Kasing taas. Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sexapil Tomasio. At ako po si Juvie de Guzman. Nag-iwan po sa inyo mga katakang susupil sa inyong pagnanasa Kikitil sa inyong mga kasalanan. at titimo sa iyong kaisipan na huwag makiki-apil! 1, 2, 3! Yeba! Yes! See you tomorrow sa ating sa Inalang Program.